Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating programang Usap-Usapan kung saan syempre tatalakayin natin ang mga naging usap-usapan ngayong linggo. At kasama niyo pa rin po ako sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Napapakinggan at napapanood niyo po kami sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan ng ating Facebook live streaming at YouTube channel. Napapakinggan din po tayo sa audio streaming gamit po ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede niyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre po para naman po sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers, napapakinggan po tayo sa shortwave radio. Although syempre meron na tayong internet ngayon, pero para sa ating po mga kababayang nasa laot, lalo na po yung mga hindi nakakasagap ng signal sa kanilang internet o sa cellphone, ang ating mga seafarers na may shortwave radio, pwede nyo po rin pong mapakinggan ang Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan ng ating mga shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. to 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at sa 15.190 MHz. Siyempre po, ito po ay sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media at kanilang facilities dyan po sa Tinang Tarlac. Para sa episode ngayong araw ng Usap-Usapan, meron po tayong mga makakapanayam. Sa unang bahagi, pag-uusapan po natin ang epekto ng krisis sa Middle East sa supply ng ating mga gamot, medisina at kung ano-ano pa pong mga kasangkapang medikal, no? Kung paano nito naapektuhan. Lalo na po yung sa mga gamot, yung supply. Kung meron pa po ba tayong buffer stock, meron na po bang paggalaw sa presyo, aalamin natin yan sa ating unang guest. Sa ikalawang guest naman po ay, alam nyo po ba na isa na naman pong award ang ating natanggap, no? Dahil kinilala ang Philippine Embassy sa Singapore bilang isa sa mga pinakamahusay na embahada sa buong mundo. Kung anong award ban po yan, abangan nyo po sa ikalawang bahagi. Kasama po ang ating ambassador mula sa Philippine Embassy in Singapore. At sa ikatlong bahagi naman po, syempre usap-usapan pa rin po kung paano natin masusugpo ang korupsyon sa pamahalaan. Meron po mga kabataan na talaga namang ang gagaling nakaimbento ng teknolohiya o inobasyon, ang tinatawag na blockchain technology. Paano po ito nakakatulong upang labanan ang korupsyon sa pamahalaan? Malalaman po natin yan sa isang innovator at youth entrepreneur, si Jello Wong, sa ikatlong bahagi. Okay, hindi na po natin patatagalin. Kasama po natin live via Zoom si Dr. Diana Edralin, ang presidente po ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP, para pag-usapan po yung epekto ng Middle East crisis sa supply ng mga gamot sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyo, Dr. Edralin. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service.
Magandang umaga, Bea, at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig at tagapanood sa buong mundo. Maraming salamat po, Doktora Edralyn, sa pagpapaulak sa amin. Alam po namin na it's a Saturday. Perhaps it's your rest day supposed to be. So we are grateful na kami po ay inyong pinagbigyan dito. Ngayon, sige, Doktora Edralyn, eto po, apektado na raw po ng tensyon ng Middle East ang supply ng mga gamot sa Pilipinas. Totoo po ba ito, Doktora? Yes, apektado po like any other products po na kailangan nating i-import at dumadaan po doon sa Middle East. Ganon din po ang ating mga gamot at bakuna. Mm-mm. Pero ang kagandahan po doon, ang good news po doon is that despite so ang unang epekto ho ay nagkaroon ng delay, no? So doon sa importasyon ng ating mga essential medicines at mga bakuna papunta sa bansa. Pero ito'y mabilis naman po nating naibsan or hindi po naramdaman ng ating mga pasyente dahil po ay unang-una meron po tayong buffer dito sa ating bansa ng mga gamot, approximate po ng mga 2 to 3 months buffer, at mabilis po tayo hanap ng mga alternatibong ruta para po mapabilis or at least maihabol po yung mga delay na nangyari. So hindi po naramdaman yan, at syempre nananatiling stable po ang supply ng ating gamot, at least approximately during yung within that 2 to 3 months buffer po. Okay. So speaking of buffer stock, Doktora Edralyn, sa tingin niyo po, sasapat po kaya ito within the 2 to 3 months or dahil po doon sa pag-divert o pag-reroute ng air freight natin, gaano po kaya talaga tatagal yung buffer stocks? So, yung mga buffer stocks naman po ay stable po yun. Ibig sabihin kung ano po yung karaniwang konsumo natin ng mga gamot at bakuna within that period. From last year, syempre ang basis po natin last year ay pareho din po this year, unless of course merong extraordinary situation na kinakailangan natin ng mas marami pa doon. Pero as of today, stable naman po yun, at ang mga miyembro po ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines ay sinisigurado na yung supply po na ating kailangan ay stable within that period. Pero kaya nga natin masusing pinag-aaralan paano po natin ma-ensure or masisigurado na hindi lang po until June, ang gusto natin for the rest of the year, even until 2027, magkaroon po tayo ng stable na supply. Dr. Edralyn, saan sa ang mga bansa po, kasi nabanggit natin na may pag-delay kasi yung iba pong gamot ini-import po natin. Saan mga bansa po nagmumula yung most of our imported na mga gamot? Yung dumadaan po sa Middle East, primarily yan po yung mga galing Europe, no, from the United Kingdom, from Switzerland, Germany, and France, among others. Okay. Yan po yung directly affected. And of course, some of the products that will also go through, even galing US, minsan meron din pong dumadaan doon. Dun sa Middle East. Pero number one country po for the importation natin ay actually galing sa India. So, Okay. meron din naman po sa India, at definitely meron din po tayong mga gamot na galing po sa China. And some medicines are also coming from Japan din po. Okay. So yung pinaka-affected, you mentioned po Europe, including Germany, France, tapos United States, India, and China. Alin po yung pinaka-affected na route dito from these countries po, Doktora? Primarily, syempre yung galing Europe, no? Dahil ito talaga yung the fastest route going to Southeast Asia ay sa Europa po. Definitely yun. However, for the other countries naman po, ang nagiging cost ng delay or actually yung impact naman mostly is the pag-increase po ng jet fuel prices. Yan po ay regardless kung nasa ang parte ka ng mundo, ay lahat po ay nararamdaman itong pagtaas po ng langis, presyo ng langis. Yes, Doktora Edralyn, nabanggit nyo na rin po, ito pong tumataas na presyo ng jet fuel. Actually, 25 to 30% increase po sa distribution cost according to your previous interview po. Sa ngayon po, Opo. ang mga kumpanya po yung sumasalo nito, like those Tama po. members po ng inyong Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP, kakayanin po kaya itong saluhin Doktora Edralyn, or paano po ba?
So, napakahalagang tanong niyan, Bea, 'no. So, since February kami ang sumasalunga doon. So, dalawang bagay yung sinasalo namin, ang pagtaas ho ng jet fuel prices. Basically ito yung shipping costs in general, whether air freight or yung iba po kung padadaanin ng barko. Pero majority of our medicines sa eroplano po pinapadaan. And then yung isa pong sinasalo din namin ay yung distribution or Yes. delivery costs po dito. So pagdating ng mga gamot dito sa ating bansa, kami rin po ang sumasalo ng pagtaas ng increase dun sa pag-distribute to the hospitals at po sa mga retail stores or retail drug stores. So hindi lang po isa kundi dalawa pong pagtaas ang aming sinasalo ngayon Mm. at yan po ang aming ambag, no, dito sa krisis na ating pinagdadaanan. Pero dun sa tanong mo, Bea, hindi namin kaya. Definitely, ang opisyal na aming statement ay hindi namin kakayanin. Ganun din ho naman, I'm sure, sa ibang industriya, but all the more with the medicines. Dahil we are highly dependent on imported medicines, no? Ay, Opo. isa-isang pag-aaral na ginawa ng Philippine Okay. 62% daw po ay ating ini-import. Mm. So, hindi namin kakayanin kaya kami ho ay nagbigay na ng iba't ibang rekomendasyon, comprehensive recommendation sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para ho tayo ay makapagtulungan, no, na i-anticipate at ma-mitigate or mabawasan ng impact ng pagtaas ng presyo. Hindi lang po ng gamot pero lahat po ng bagay ngayon ay ng presyo ay tumataas. So nagbigay na kami ng recommendation sa Department of Health, Department of Trade and Industry, at including po the Department of Finance. Okay. So DOH, DTI, and DOF, Department of Finance. Tama po. Nabanggit niyo po, Dr. Edralyn, itong mga rekomendasyong ito, maaari niyo po bang ibahagi para magkaroon po ng at least overview ang ating mga tagapakinig at tagapanood sa tugon, maaaring itugon ng ating pamahalaan sa pakikipag-ugnayan po sa mga stakeholder na kagaya po ninyo? Yes, oo. Gusto ko nga po ibahagi sa inyo ito yung mga rekomendasyon, at least yung medyo madali po nating ma-appreciate is yung pagpaplano. Yan po ang unang aming rekomendasyon. Kailangan ho nating i-collect yung data or yung mga datos kung gaano karaming gamot po unang-una ang ating kailangan at una, ano yung meron tayo, yun ang Okay. pinaka-importante. Kamusta yung supply versus po dun sa pangangailangan. So, at ina-encourage ho namin syempre na itong buffer na to na gagawin sana. Syempre ang gobyerno meron din po silang gamot na buffer na pinamimigay po sa mga ospital, ay i-increase yung buffer na ito to 6 months. Okay. Kasi syempre pag yung from 2 to 3 months, ginawa mong 6 months, kung magkaroon naman ho ng volatility or pagbabago sa mga presyo ng shipment or supply, at least secure po tayo for 6 months. Yan ang Okay. unang-unang mahalaga po nating alamin. Pero syempre, yung buffer nga po na yun, kailangan babalik tayo dun sa kailangan alam natin kung ano-anong gamot po yung ating kailangan. Hindi kailangan lahat ng gamot may buffer ka for 6 months. Yung mga essential medicines o yung mga life-saving medicines, napakahalaga po na magkaroon tayo ng buffer niyan. So ito po, for example, yung mga drugs sa ating mga maintenance, yung mga antibiotics, minsan TB, cancer Okay. medicines, tsaka yung mga sa diabetes din po, yung mga insulin, yung gano'n, no? Yun yung mga halimbawa na naaayon po sa priority disease areas ng Department of Health according to their 8-point agenda. So yun Okay. po yung una naming rekomendasyon is pagsamasamahin po yung numero or yung number ng gamot na kailangan po natin, hindi lang ho sa mga pampublikong ospital, pati ho pampribadong ospital. Kasi ang susunod po natin kailangan gawin is to secure Okay. yung mga gamot, hindi lang po sa 6 months. Actually, we want to ensure na meron po tayong gamot, as mentioned earlier, until 2026, fully until the first half of 2027. Mahalaga po ito because meron pong meron pong bargaining power ang ating gobyerno pagdating sa bultong pagbili ng Okay. mga gamot na kasalukuyan ginagawa na po sa ibang bansa. Mamaya kay Ambassador, maririnig mo rin siguro yan, 'di ba? Sa Singapore, ginagawa yan, bulk procurement sa Vietnam, sa Thailand. So hindi po ito bago. Ito po ay mga
stratehiya na napakahalaga upang unang-una mapababa ang presyo ng gamot at even the manufacturing and operating costs, no, bumababa pag bultong ginagawa. Syempre, pati yung shipping cost bumababa. And then of course, meron kang secure na supply at panghuli, meron tayo na maintain ho natin yung kalidad ng gamot. Napaka-importante na ma-maintain yung quality ng mga gamot na hindi lang po tayo basta bibili in bulto, Okay. high quality medicine. So yun po yung aming rekomendasyon. Una, increase ang buffer to 6 months. Mhm. Pangalawa is magkaroon ho tayo ng bultong pagbili dun sa mga priority medicines na kailangan po ng ating bansa. And of course, those that are highly dependent on importation. So, kailangan ho natin yan, no? Syempre, to enable that, para ho mangyari yan, kailangan ang aming recommendation din ho ay magkaroon ng interagency collaboration. So, I know na meron na pong uplift, pero gusto ho din namin na magkaroon ng specific topic at maybe committee or task force na titingin po, no, dito sa status ng lagay ng ating mga medicines, bakuna, and even later on yung mga medical devices and medical equipment. Okay. Napakaganda mga rekomendasyon. Una sa planning, kailangan alamin yung datos, science-based na decision Tama planning po. pa rin ang ating prioridad dito. Alamin kung ano yung mga kailangan. Siyempre, yung tinatawag nilang mga maintenance o gamot para sa priority diseases. Ikalawa, secure supply, bultong pagbili gamit ang bargaining power ng pamahalaan. Pangatlo, siyempre, maintain yung dekalidad ng mga gamot. Hindi lang yung magpo-procure tayo na nagsasuffer yung quality. So, priority pa rin ang quality ng mga gamot na ating ipoprocure. Nabanggit niyo po yung interagency collaboration and very open po kayo dito. Sa katunayan, nakita ko on your previous interview, March 23 po nagkaroon na kayo ng meeting with the Department of Health. Dr. po. Edralyn, kailan po ang follow-up meeting ninyo with the DOH for your recommendations? Meron na po bang nagawa? Ano po ang status ng mga recommendation na ito, ma'am? Alam namin po na kasalukuyan din pinag-aaralan ng Department of Health ang aming mga rekomendasyon at currently po nagsischedule na po kami ng hopefully siguro by next week, no, magkakaroon ng follow-up. Sinusubukan lang match yung mga schedule ng isa't isa, pero nag-uusap na, we are in touch with the Department of Health po at inaayos na po yung schedule ng aming follow-up meeting. Okay, that's good to hear. Nako, baka meron kaming update, no, sa mga susunod, no, Dr. Edralyn. Okay, so we are running out of material time. Hingiin ko na lang po ang inyong final message para sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Yeah, salamat Bea, una of course sa pagkakataon na to reach out sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Kami po sa Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, talagang napaka-tindi ng aming commitment para ma-ensure or masigurado ng ating mga gamot at bakuna ay patuloy pong maibigay sa inyo, dahil health is wealth, kumbaga, sa panahon ng krisis, napakahalaga hong protektahan ng ating health and well-being. Mas mahal pong magkasakit ngayong panahon ng krisis, kaya ang mensahe po ay tayo magsama-sama, no, parang po nung ating bayanihan during sa pandemic. Gusto ho natin na mas maging maigting pa itong kolaborasyon na to, both ng private sector at ng government sector, at kailangan din ho ng aming inyong partnership para syempre feedback din or yung mga kailangan din po ng ating mga pasyente, kung meron din po silang kailangan, gusto po nating marinig yon para lahat tayo, ang boses po natin ay naririnig. So maraming salamat po at wag po tayong magpanik, napakahalaga po nun at tuloy-tuloy po nating matyagan ang sitwasyon dito sa ating bansa. Maraming salamat po, Dr. Edralyn. Napaka-magandang mensahe. Health is wealth, sa panahon ng krisis, magtulungan. Maraming salamat po at sa uulitin po, Dr. Edralyn. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin, Bea. Salamat. Salamat. Si Dr. Diana Edralyn po ang presidente ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, nagbabalik po ang usap-usapan dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan at napapanood sa ating Facebook live streaming, sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service at sa YouTube channel. Meron din po tayong online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kami po ay pwede nyo mapakinggan. Kung wala pa po kayong Evox, pwede nyo po itong i-download sa ating Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre ay shortwave radio available pa rin po tayo para sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers. Ang English program po mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program po mapapakinggan naman sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito po ay sa pakikipagtulungan pa rin po ng ating mother agency Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media gamit ang kanilang pasilidad dyan po sa Tinang Tarlac. Okay, nandito na po ang ating ikalawang panauhino para pag-usapan itong ating award o parangal ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore. Live po via Zoom ngayon, His Excellency Medardo Macaraig, ang Ambassador po ng Philippine Embassy in Singapore. Magandang araw po sa inyo, Ambassador Macaraig, si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, Bea, at magandang umaga rin sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Yes, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin, Ambassador Macaraig. Ngayon, nabalitaan nga po namin na meron po tayong award dyan po sa Philippine Embassy in Singapore. Ano po ang pakiramdam mo? Ano po ang masasabi ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore sa pagdanggap po ng prestigyosong international na pagkilala bilang isa sa best foreign embassies in the world ng foreign magazine Monocle, Ambassador? Isa pong malaking karangalan, hindi lang po sa amin, kundi sa buong bansa natin, sa lahat po ng Pilipino. Alam nyo, yan namang embassy, palit-palit naman po tayo ng ambassador, palit-palit ang mga nagsisilbi sa mga Pilipino. Subalit, yan pong ating gusali, yung ating Philippine Embassy, nandiyan po lagi yan at nagiging simbolo po ng ating relasyon sa Singapore at ng Pilipinas, at siyempre po diyan din po natin pinagsisilbihan ang ating mga kababayang Pilipino dito sa Singapore. Natutuwa po kami dito po sa award na ito, Best Embassy Upgrade, no, Ambassador Macaraig. Ano po yung naging vision o concept po sa likod ng muling pagbuo o redevelopment ng ating embahada, at paano naman po nasa salamin sa disenyo ng gusali yung ating Filipino identity, Ambassador? Alam mo, mahabang kwento yan eh. Nagulat din kami noong tumawag sa amin, nag-email si Mr. Greg Skuggs. Yun ang nag-interview. Amerikano siya, but of course yung embassy, yung magazine ay based in London. Opo. So maganda yan dahil isa ang embassy natin sa Singapore. Sa 8 binigyan ng parangal. 8 lang yan. Tayo lang naman ang meron sa Asia. Yes. Ngayon, alam mo, nagsimula yan dahil sa pangangailangan din. Ang ating embassy ay naging pag-aari ng Philippine government noong 1986, January 1986 pa. Subalit noon pa lang, sinasabi nga ng ibang mga ambassador na
kailangan ng konting upgrade, konting improvement dito, konting dagdag dito. Subalit hindi natin nagawa dahil unang-una nagkaroon tayo ng syempre hindi naman maganda ang ekonomiya ng mga panahon nung mga ganong mga taon, hindi naman talaga hindi 'yun ang priority, no? Opo. Kaya nung panahon ni Secretary Del Rosario, nung una akong nagsilbi, alam mo bago ako maging ambassador dito sa Singapore, ay ako rin po ang Assistant Secretary ng DFA sa Asset Management. Kasama po Opo. itong paggagawa ng building. Una po kami inaatasan ni Secretary Del Rosario na tingnan itong improvement ng ating embassy dito sa Singapore sapagkat unang-una po napakaliit, napakarami pong Pilipino rito. Ngayon po siguro mga 220,000 po ang aming estimate. Mm-mm. At nung panahon pong 'yon, mag-plug lang kayo ng laptop, mag-plug kayo ng isang maliit na appliance, nag-trip na, nahihirapan na tayo. So, Opo. talaga pong tipid na tipid noon ang aircon, halos walang magpa-aircon kahit anong init, sige lang. Lalo na yung mga staff. Yung staff po natin, doon na lang sa corridor ko minsan doon Opisina. na po sa corridor nag-oopisina. Dahil yung pong nung pinili po natin ito, bahay po ito. Talagang bahay na ginawa pa noong 1970s. Kaya nung panahon daw pong yon, magkaroon lang kayo ng coffee maker, luxury na. Siyempre ngayon marami na pong may mga laptop na tayo, may mga internet, mga kung ano-ano pa po tayong gadget at siyempre po pati po payment dito sa embassy siyempre electronic na rin pag nagbayad yung mga Pilipino, electronic payments. Marami pong kailangang kuryente 'yon. Opo. Kaya tapos po tumutulo na rin yung iba na pagka po may election tayo, naku, ang haba ho ng pila. Oo. Naglalagay sila ng tolda. Nakakayaman po sa Singapore tinutuloy po natin dahil Mm-mm. karapatan po nating bumoto. Mm-mm. So nung pong mga eleksyon ng mga nakaraan talaga pong napakahirap at napakadaming tao. Kaya napagpasya na ho na ituloy ito. Medyo siyempre kinausap po natin ng Singapore, hindi naman agad-agad approve yan pagka humingi tayo ng permiso na-approve naman po ng Singapore. Nagpasalamat nga po tayo kay Minister Vivian Balakrishnan, yung ng Minister of Foreign Affairs ng Singapore. Kaya natuloy po yan, natuloy po ang construction. Hindi ko nasasabihin sa inyo, marami po naging problema rin sa pagko-construction dahil pag umulan, tigil lahat. Mm-mm. Pagka hindi agad available yung materyales, siyempre hindi po agad matutuloy. Pag hindi available yung mga empleyado, dahil dito po medyo stricto ang construction, hindi po pwedeng lumampas ng alas 5 dahil siyempre po yung mga kapitbahay mabubulahaw. Ano Opo. po? Opo. Pagka weekend, hindi rin po pwede mag-construction dahil nandoon po yung mga kapitbahay. Mm-mm. Kaya sa dami po ng yan, sa madalit salita, pinagtulungan na rin po namin. Natapos naman po ang construction noong bandang October or November last year. Kaya po na-inaugurate naman po yan ni Secretary Maria Teresa Lazaro, ang ating Secretary of Foreign Affairs, kasama po doon ay si Minister Vivian Balakrishnan, yung Minister of Foreign Affairs ng Singapore, at yung pong inimbita rin po natin yung mga ambassador ng ASEAN. At Okay. saka po yung Dean of Diplomatic Corps ang tawag namin si Amigo, Mhm. Ambassador Agustin of Mexico. Siyang Dean of the Diplomatic Corps. So nagawa po 'yon. Subalit naghihintay pa rin po kami ng permit to occupy naman. Okay. Iba po yung Yes. permit Opo. to demolish, iba pa po yung permit to construct, iba pa po yung permit to occupy. Yung Mhm. permit to occupy, December po natin nakuha. Okay. Kaya po nung December 26, lumipat na po ang buong embassy doon sa bagong building. At January 9 po naman nagkaroon tayo ng pasinaya or inauguration para po sa ating mga kababayang Pilipino. Marami po kaming naimbita roon, medyo nagandahan din naman sila. Pero itinuloy po natin ang programa dahil meron po kaming dahil nga po hindi natin maimbita silang lahat ng Pilipino doon. Meron po kaming programa ngayon tuwing Lunes po, mga 45 minutes, ang tawag po, tuloy po kayo. Tinuturo Oh, okay. ang mga 12 people every Monday.
Mm-mm. Kasama sila sa ating flag raising, tapos itutur po ng ating cultural officer sa yung mga sa embassy po. At so far okay naman sila. Masaya po sila Yes. lahat. Yun po, at sa ngayon patuloy po ang paghahanap ng pag-improve. Marami po tayong mga Pilipino diyan sa mga artists nilapitan po ng ating interior designer, nilapitan po natin, sinulatan ko rin yan, na kung pwede sila mag-contribute. Yung iba po binayaran, pero yung ibang binabayaran natin, ang dinideliver mas higit pa kaysa sa binayaran. Kaya gusto lang nila maging bahagi ng ating embassy. So nandiyan po yung mga sikat nating mga artists, sina Kenneth Cobonpe, Ito Kish, si Jeff Albea, si Jeff Jed Yabut Mhm. na Pilipino na based in New York, na siyang gumawa ng Nara na Mm-mm. sculpture sa harap ng embassy. Tayo lang po ang embassy na pagpasok niyo ng entrance may dekorasyon. Sa VIP, doon po sa may driveway, Nara po ang nandun. Doon naman po sa main entrance natin, meron po yung Amakan Weave, na pagka Okay. po nasikatan ng araw, yung pong shadow sa ibaba ay artwork na rin. Kasi po Wow. pag Kaya pala ano, best embassy upgrade naman talaga, Ambassador. Speaking of yung mga bagong facilities po dito po sa embassy natin, Ambassador, paano po nakatutulong itong ating mga modern facilities sa pagpapabuti ng serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino dyan? Nasabi nyo around 220,000, Ambassador? tama po, tama po. Ngayon, bukod po doon sa consular area, kung makikita po, sana makabisita rin kayo para makita nyo for yourself, ano? Sana makabisita yung iba diyan na ibang kamukha ninyo mga journalist, makabisita rin. Of course, in-improve po namin yung ating pagsisilbi sa Pilipino. Level pa lang po ng consular, yung yung nagsisilbi sa Pilipino. Mhm. Level pa lang po, nakatayo po sa labas ang Pilipino, pero sa loob po yung ating mga tao pwede po nakaupo, pwede nakatayo. So yun po lang po level, maganda na. Meron pong speaker yon na Okay. pwede sila mag-uusapan para hindi po alam niyo naman yung dati, di ba, pag kami butas sisilip pa sa butas, Opo, opo. yun nangyayari yon. So Yes. tapos yun nga po, we have may internet tayo doon para sa publiko, para naman pagka magbabayad sila ng e-payment, meron tinatawag e-payment po kasi rito, Mm-mm. pay now ang tawag. Pero ano po yung ini-scan lang yung anong tawag na yung QR code para magbayad, para po hindi na sila magdadala ng cash, ano po. Soon ila-launch din po natin, ano naman yung balak po naming i-launch, hindi ko lang alam kung kailan namin matapos yung pong credit card payment. Kasi yan na po ang mga makabagong pamamaraan. Credit card at saka po di ba po yung cellphone, pwede nang i-scan doon sa ibang mga reader at Mm-mm. makakabayad na po kayo yung pong cellphone. Yan po. Ngayon, meron din po tayo mga bagong mga facilities, like yung pong yung mga nursing at saka yung pong family room na tinatawag. Yung family Okay. room po, pwede doon yung mga nagne-nursing ng hindi naman po masyadong gamit, pero yung mga bata po na kailangan na mag-nursing sa kanilang mga mami, pwede po yan. Meron po tayong facility para dyan. Meron din po tayong facility na tinawag naming interview room. Okay. Dahil yung nga pong interview room ay pagka po medyo mabigat na yung problema ng ating kababayan, doon po namin ini-interview yung sarado po para walang nakakarinig. Mhm. Ano. Bukod po doon, siyempre, nandiyan po yung ating tinatawag namin Sinagtala Hall. Yung Sinagtala Hall po is a 100-seater, parang multipurpose hall, Mhm. auditorium, na meron pong sculpture ang Kisame. Sana Okay. makita ninyo. Mas Ganda. maganda po pag nakita. At meron din po tayong, yung pong entrance nga po, yung Nara, pwede rin po mag-event doon. Ang tawag namin doon, Nara Circle. Alisin lang yung mga nakaparking na kotse, pwede rin po mag-event. At siyempre po, pinalaki at pinaganda ang ating Centro Rizal. Yung Okay. Centro Rizal po, yun ang ating cultural center. Yun po ay napakarami, yung pong mga nag-donate sa atin ng at saka yung pong mga binili nating mga artworks at saka Mhm. mga libro. Doon po natin nilalagay, doon po nakalagay. No, doon po sa Centro Rizal, nagkaroon na po ng 2 book launch ang mga Okay. pangunahing Pilipino dito sa Singapore.
na yung pong kanilang ginawang libro ay doon nila inilaunch sa ating Centro Rizal. At syempre po, ang reception para hindi maapektuhan yung mga artworks doon po sa tinatawag naming Banawe deck. May deck po na open sa taas para po masaya po kasi dito naman po pag gabi okay naman hindi naman masyado mainit. Wag lang umuulan. Okay. So marami po kami dinagdag po. Yes, okay, family room, napaka-inclusive para sa mga nursing moms, no? Meron silang interview room, Sinagtala Hall na parang multi-function room na may 100-seater, Centro Rizal para sa mga book launches, and also yung Banawe deck para naman sa pag-view mo, no? Ambassador Macaraig, now we go to, syempre, assistance po para sa ating mga overseas Filipino workers. Ano po ba yung mga kasalukuyang prioridad ng embahada pagdating po sa proteksyon at kapakanan ng ating mga OFWs, Ambassador? Alam niyo yung protection at kapakanan ng ating mga OFWs, tuloy-tuloy lang po yan. Wala pong pagtigil yan. Meron po tayong MWO rito, yung pong sangay ng DMW dito sa Singapore. Kaya sila po ang nangangasiwa sa mga kapakanan ng ating mga manggagawa dito sa Singapore. Alam niyo po, maganda po yung ugnayan sa gobyerno ng Singapore, kaya kahit po may konting problema na naaayos naman po. Or kung talaga pong kasalanan natin, wala po tayong magagawa. Ngayon, bukod po doon, maganda na rin po ang naging pagbabago ng mga batas ng Singapore nung mga nakalaang 2 dekada. Mas maganda na po ang trato sa mga workers. Kaya po hindi na rin po masyadong nagkakaroon ng problema katulad nung mga 2-3 decades ago. Hindi na po ganun ngayon. Hindi na rin po kaila sa mga kababayan natin na ako po sa policy ko po, panahon ko, binago ko ang priority. Pangalawang priority lang po ang protection of nationals. Ang number 1 priority po ay yung reintegration program ng DMW. Yung para po magnegosyo o gumawa ng kung ano sa Pilipinas, magnegosyo yung ating mga kababayan. Alam niyo po kasi batay po sa mga datos ng DMW, yung 220,000 Filipinos po sa Singapore ay number 10. Subalit sa datos po naman ng BSP, ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang remittance po ng mga OFW ay number 2 next to the US. So per capita po malaki ang naiaambag sa ekonomiya ng Pilipinas ng mga workers dito sa Singapore. Yun po ay dahil more than 60% na po ay professionals, less than 40% na po ang ating household service workers. Kaya po medyo malaki na po na kanila naiaambag sa Pilipinas. Kaya binago po namin ng kaunti, bahagya yung policy, dinaan po namin ine-encourage namin ang mga Pilipino na magkaroon ng mga negosyo diyan sa Pilipinas o magkaroon ng investment o kung ano mang mapapagkitaan na hindi lamang sa pagtatrabaho, hindi lamang pagiging OFW. Dahil sabi ko nga po sa kanila, hindi habang buhay malinaw ang mata, hindi habang buhay matigas ang tuhod, hindi habang buhay malakas ang katawan. At pag nangyari na yon, ay kailangan natin ng mas maraming pera. Kaya ngayon pa lang, gawin na natin yung mga ganyang bagay. Okay, napakagandang programa, reintegration, lalo na ngayon, no, dahil meron nga pong mga nagsisiuwi ang mga OFWs, especially those affected by the crisis in the Middle East, Ambassador. So, reintegration policy, support po natin yan. And then, of course, the protection of Filipino nationals. Okay, Ambassador, wala na po tayong oras. So, siguro, hingiin ko na lang po ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataong ito. At tulad na nasabi ko kanina, meron tayong programa, yung Tuloy Po Kayo. 12 tao every Monday na i-accommodate namin, na itutur namin. Sana makapunta kayo. Sana hindi lang kayo diyan sa Radyo Pilipinas ang mag-interview sa amin na Pilipinong journalist. Kasi sabi ko nga doon sa mga kasama ko rito, pambira ka ako, naunahan pa ng monocle. Oo nga, sir. Bakit wala nag-interview sa akin na Pilipino ngayon pa lang? At saka yung Manila Times pinicture din. Hayaan nyo, sir. Ibalita namin sa iba pa. Sige, salamat Bea. Opo, maraming salamat po, Ambassador. Mabuhay po kayo.
Yan po si Ambassador, His Excellency Medardo Macaraig, Ambassador po ng Philippine Embassy in Singapore. Okay, sige, papasukin na natin agad si Sir Jello right after a quick break. Magbabalik po ang usap-usapan. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, nagbabalik po ang programang Usap-Usapan dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Okay, so kanina napakinggan niyo po ang lagay ng ating mga buffer stocks ng gamot dito po sa Pilipinas kaugnay po ng krisis sa Middle East at syempre po ang ating ipinagmamalaking best embassy upgrade mula sa Philippine Embassy in Singapore. Nakapanayam natin si Ambassador Macaraig. Ngayon naman po, isa pong inobasyon para naman po sa good governance. Magandang pamamahala o mabuting pamamahala dito po sa ating gobyerno. At alam niyo po ba na isang innovator na napakaambata pa po nito, no? Ang ating innovator na tinrabaho itong blockchain technology kung ano man ito at paano makatutulong para labanan ng korupsyon. Ipapaliwanag sa atin yan ni Sir Jello Wong, ang co-founder at chief growth officer po ng Bayani Chain Ventures BYC. Kasama po natin siya live via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Sir Jello. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po, Ma'am Bea. Magandang umaga, Sir Jello. Naku, tuwang-tuwa kami dito sa inyo pong ginawa, no? But first, please educate us, Sir Jello. Ano po ba yung BYC o maaari nyo po bang ipakilala sa ating mga tagapakinig at tagapanood ang Bayani Chain o Bayani Chain Ventures? Yes, maraming salamat po. Ang BYC Ventures po, dati pong itong kilala as Bayani Chain, ay isang Philippine technology company na nagtatayo ng tinatawag namin na institutional truth infrastructure. Ito pong infrastructure ay ginagamit ng hindi lang government pero pati mga enterprises, no? And ang ibig sabihin noon ay we build infrastructure na nagve-verify kung ano yung totoo, no? Tinitiyak namin ng bawat record ng gobyerno, bawat transaksyon at bawat dokumento ay hindi maaaring baguhin, hindi maaaring pasilpikahin, or at naiintindihan po ng lahat. Sa ngayon, mahigit
6.7 trillion pesos ay naka-record na po sa blockchain. Ito po yung ating mga special allotment release orders and notice of cash allocation sa DBM at nakapublish na rin po ang General Appropriations Act 2026 sa blockchain. Okay. Ang galing naman. 6.7 trillion pesos naka-record na po sa blockchain ni na Sir Jello at pwede po itong ma-access or ma-monitor, no? Yes po. Pwede pong bisitahin. May public website po ang DBM Okay. for this. Yes, Sir Jello, paano po nakatutulong ang inyong blockchain technology para ibalik po ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan? Ah, ang ang pangunahing problem kasi na nakita po namin na nangyari sa government recently ay yung transparency. Okay. Hindi alam ng mamamayan kung saan napupunta ang pera nila, kung totoo ba ang mga ulat ng gobyerno, kung ang mga dokumento ay tunay o hindi, di ba? Okay, yes. So ang ginagawa naming sistema ay nag-aalis ng posibilidad ng pagtatago. And nakikita din po natin yung audit trail kung saan po nangyayari every step of the way, no? So kapag ang isang government transaction ay naka-record sa blockchain, makikita po ito ng lahat. Meaning, nakikita po ito ng auditor, ng oversight committee, at sa tamang pagkakataon ng mamamayan mismo, no? Na ito ay nangyayari, ito ang halaga, at ito ang petsa. Diba? Okay. So, walang nagbabago po sa mismong process, pero walang nawala ang dokumento, no? So, para sa amin, hindi lang ito technology, pero ito po ay isang process na sinosolve din po natin, no? So, kapag ang system ay transparent by design, mas mahirap magnakaw at mas madaling managot ang mga tao. At nakapaglagay po tayo ng accountability. Okay. So, based on observation, ang naging weakness natin is the transparency. Blockchain technology ang sagot dyan, sabi ni Sir Jello. Ngayon, ang tanong po namin sa inyo, ginawa na po natin siyang national infrastructure, no? Pero you started from, sabi nyo, enterprises, parang private. Ano po yung nag-trigger sa inyo sa transition na ito, Sir Jello? Yes. So nung una po, nag-present, ang pinakauna po namin ginagawa ay certification para sa mga artist. Okay. So, sa mga Filipino artist, binigyan po namin sila ng opportunity na i-digitize yung mga artworks nila at yung mga certificates nila para mas madali po yung distribution nung kanilang binebenta. And ultimately, para ma-protect po yung artwork nila and yung credentials po nila, no? So meron po kaming certificate authentication, document verification, at isa sa mga pinakauna naming kliyente na malaki ay si GCash. Kami Okay. po yung gumawa ng kanilang blockchain wallet tsaka digital assets marketplace. After that, one day nag-present po kami sa COMELEC ng idea about paggamit ng blockchain sa elections. At ang nakapag-recognize po niyan at nakapag-pick up po niyan ay si DBM. So sabi po ni DBM, parang kailangan po namin to para sa aming budget system. So yung special allotment release orders and notice of cash allocation. So 2 years later, nakapag-launch na rin po kami and we're happy to say na ito po yung pinakauna sa Asia na implementation ng paggamit ng blockchain sa national budget system. Yun, ang galing mo, ang husay po. Talagang kailangan po natin ito sa panahon ngayon. Itong partnership nyo po or collaboration with the Department of Budget and Management, meron po ba kayong mga challenges o problema na kinaharap? Meron po bang mga officials na kumbaga may reservation at paano nyo po kumbaga hinandle yung reservation na yun? Paano nyo sila kinumbinsi, sir? Yeah. So as mentioned po, no, the time between the start of yung inquiry po nila tapos up to the point na ni-launch namin, almost 2 years po yan. So para sa amin, yung technology mismo, hindi po matagal yung development yan. Kaya po namin gawin yan within 3 to 6 months. Okay. However, kaya pong umabot ng 2 years yan, marami pong stakeholder alignment at process review na ginagawa para maging fully compliant po yung aming sistema. So for example, yung pag-comply po sa Data Privacy Act, napaka-importante po nun, di ba? Opo. So ito po yung mga processes na inaral po namin over the months
and marami po kaming kinausap sa mga iba't ibang department ng DBM po. Okay. Eto naman po, dako tayo doon sa inyong pagiging entrepreneur kasi dito po sa Usap-Usapan gusto rin po nating mag-inspire ng mga youth entrepreneur na kagaya po ninyo. So, kayo po ang Chief Growth Officer ng Bayani Chain, isang kumpanyang humahawak ng mga proyektong may national importance. Paano nyo po pinangangasiwaan yung pressure, no? Kasi ito po ay isang national project, Sir Jello. Yeah, para sa akin po, syempre nung una may resistance din po, no. Okay. Syempre being young, again 23 years old lang pa lang po ako. Opo, So totoo. meron pong challenge in terms of usually tinatanong po nila kung kaya niyo ba talaga 'yan or ano, kaya niyo ba talagang i-develop po 'yan, 'di ba? And thankfully meron naman po akong mga business partner na experienced. Pero syempre, pag ako po yung kinakausap, minsan may challenge po na ganyan. And I think ang pinaka na-realize ko po is yung work, it will speak for itself, no? Ang ibig ko po sabihin lang doon, nung nilabas po namin yung DBM system, marami pong natuwa sa nangyari. And doon po nagkaroon ng credibility at naging tuloy-tuloy yung project. So, yung paghihirap po namin ng 2 years ng pagbubuo, naging worth it po para sa amin. Okay. Let the work speaks for itself, no? Oo nga naman kasi siguro dahil bata pa si Sir Jello, pagkaharap siya sa mga executive rooms, no? Si Sir Jello na pala iyon. Pero yung kanilang blockchain technology, ang ganda po talaga at talagang makakatulong po dito sa ating kasalukuyang suliranin, no? Sa ating mga budget. Ito naman po, Sir Jello, paano po kayo nagsimula bilang entrepreneur? Yeah, nagsimula po ako at the age of 14. So, Ang bata pa? ang pinakaunang business ko yung pagbebenta ng sapatos, ng damit, nagre-resell ako ng items, no? And then Okay. after that, nag-venture po ako into retail. So, Mhm. nagbebenta ako ng iba-ibang products. So, at some point, nagbebenta po ako ng insole na pampalambot ng sapatos. And Okay. then, after that, nag-venture po ako into F&B, food and beverage. Okay. Doon po, nag-start po ako ng yung ano po namin, milk tea branch po namin na Mhm. original. And then after that, ayan, tumama po yung pandemic. So pagtama po ng pandemic, ang ginawa ko po, nag-explore po ako ng technology. Kasi puro computer po Ay, tayo noon, di ba, opo. nung pandemic. Sa bahay So lang from kasi, no? Yes. So from there, na-discover ko yung cryptocurrency. And then na-realize ko yung technology behind cryptocurrency is blockchain. At doon ko nakita yung opportunity na yung blockchain pwede po natin gamitin sa pagtutulong sa ating mga kapwang Pilipino. So Mhm. from there, from there nag-start kami again as sa mga artists and then eventually enterprise, and today meron na rin po kami mga engagement sa government. Which is a very good thing, no? Sir Jello, ito po bang inyong karanasan sa traditional business? Maituturing nyong malaki ang papel niya sa pagtahak nyo dito sa bago nyo na pong entrepreneurship na blockchain technology? Yes, every venture po na dinaanan ko po, may lesson po siyang tinuturo sa akin. So I wouldn't say na nag-fail yung mga businesses, but more rather parang marami po akong natutunan sa mga mga ventures ko po dati. And kaya po yung BYC Ventures napakaganda ngayon kasi syempre may mga disiplina po akong natutunan sa mga dati kong mga ventures, such as emotional management, tapos Okay. pati yung mga people management, paano manage ng tao na maayos. So marami pong maliliit na bagay na nakapagtulong sa um, success ng BYC. Emotional management, people management, kailangan po talaga iyan, lalo na kung kayo po ay isang leader, no, na nangunguna dito sa mga ganitong klase ng kumpanya. Ito na lang po, Sir Jello, ano po ang inyong mensahe sa mga aspiring entrepreneur na
na ngayon kayo ay entrepreneur na, pero yung mga tagapakinig natin at mga tagapanood na siguro marahil iniidolo kayo, no? From sabi nyo nga, food and beverage, nagbebenta kayo ng insoles para sa mga sapatos, pero ngayon blockchain technology na ang inyong hawak. Ano po ang maibabahagi ninyong advice o tips sa mga nangangarap na maging kagaya ninyo? Yeah. Maraming advice na pwedeng ibigay. However, usually, I always go back to this, no? Yung purpose over passion. Okay. Ang ibig ko po sabihin yan, in a spiritual perspective, no? Siguro, unang-una, ipagdasal, no? Kay God, sa Diyos, na kung ano ba talaga yung aking purpose sa buhay, di ba? And once we find that, nakikita natin na dapat pinupursue natin yung passion natin, yung purpose natin over our passion. Kasi yung passion, marami tayong naman pwedeng gustong gawin eh. Marami tayong pangarap na gawin, di ba? Pero pag na-identify niyo po yung inyong purpose, mas magiging rewarding po yung inyong gagawin, lalo na in terms of impact sa society, in terms of impact sa mga ating kapwang Pilipino at sa ating kapitbahay na ibang bansa, di ba? So, yun, purpose over passion, and huwag matakot na mag-start, no? I think yun yung pinaka-importante, no? So, marami tao, marami may idea. Pero ang importante yung pag-start at paggawa ng execution and action. Okay. Ayan, thank you. Yun, napaka-profound naman po ng mensahe ni Sir Jello for 23 years old. Parang yung wisdom niya, no? Thank you po sa pag-share nun. Purpose Thank you, Ma'am over Bea. passion, totoo po yan. Ang naalala ko sa inyo, kung kilala nyo po at binabasa nyo si Paulo Coelho, yun sa purpose over passion, yun yung naalala ko doon sa message na yun. Kasi sabi niya, kapag alam mo yung purpose mo, the universe will conspire to make it happen. Ano? Yun yung naalala ko dito sa inyong mensahe. And Thank also, you. don't be afraid to start. Tsaka syempre, doon tayo sa execution. Yun, napaka-insightful na mga mensahe. Sir Jello, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Alam ko po na marami pa pong mangyayari sa blockchain technology project po ninyo, especially with the collaboration po sa pamahalaan. Siguro kung meron development or update na pwede tayong mapag-usapan in the future, kukulitin ko po ulit kayo. Maraming Yes, po. salamat po and mabuhay po kayo, Sir Jello. Thank you, Ma'am Bea. Thank you. Yan po si Sir Jello Wong. Naku, ang batang-batang entrepreneur, co-founder and chief growth officer po ng Bayani Chain Ventures o BYC. Sila po at ang kanyang co-founder, si Sir Suleiman, ang kanyang partner doon sa pagpapatupad po nitong blockchain technology with the DBM. No? Ang galing. To fight corruption and to promote good governance. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Mabilisang shoutout na lang po. Sean Kyle Flores, watching from Sapang Bato Angeles City, Pampanga. Proud to be a Filipino, Merlina Aleta. Nako, Makan Titos, Carla Vicencia Luz, good morning to all. Merlina Aleta, mabuhay po ang Pilipinas. At si Jennifer Lo Wong, I think relative po or perhaps mama po ito ni Sir Jello Wong. Praise be to God. Yan, maraming salamat mo naway sa susunod na edisyon ng Usap-Usapan. Kami pa rin po ay inyong sasamahan. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Maraming salamat kay Jerome Toledo na nagsilbing master control natin at ating co-producer din. Abangan nyo po ang HSAC next week. Host po si Jerome Jan. Wirecast natin si Hero and of course, ang ating co-producer na rin at tech na rin yan minsan. Live streaming pa ngayon, si Erwin Peñano. Maraming salamat. Magandang araw. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.